lang po, sirs and ma'am. Kasi, di ba po yung Infracom, tinigil na po nila yung investigation kasi nga po sumasabay sa ICI. But I understand dito po, dalawang committee lang po yung ating dinidirect, yung Good Government and Public Works. Tama po ba? Paano? Yeah. So, tatlo. So, Infracom, nakalagay po kasi Committee on Good Government and Public Accountability, jointly with the Committee on Public Works and Highways. Dalawa lang po. So, tama po ito na hindi po Infracom, kumbaga, ang gagawa nitong investigation. Yes, ma'am. Yes. Sa ngayon, kasi yung ano nga doon is nakasentro doon so kung ano yung mga posibleng alam na the late Yusek Cabral. Diba? Yung pagkamatay, basic yung pinakauna, ano yung mga circumstances, ano yung cause, bakit namatay, paano namatay, suicide ba, o aksidente ba, o foul play. Lalo na kapag may mga indikasyon na foul play, kailangan talaga ay masusi na pag-imbestigahan. Tapos ano talaga yung mga alam niya, sino-sino mga personalidad ang mga may connection siya, diba? And then syempre yung pagbabalik din ng mga assets. Kasi nga since hindi ka agad forfeit yung mga assets din ni Yusek Cabral. Not that we're being insensitive about it na nandyan pa siya, nakaburol pa siya. But as I said, kahit, it extinguishes her criminal liability, pero yung pagbabalik ng, kung hindi sa kanya, ay dapat maibalik sa Estado. Kailangan na pag-aralan din yan, kaya kailangan gawin na kaagad yan. And more importantly, kung ano ang mga nandyan pa sa kanya, nandyan sa bahay niya, nandyan sa possession ng pamilya niya, nandyan sa opisina niya na makakatulong dyan sa investigasyon. We're not just talking here about, kasi yung tungkol nga sa yung mga involvement ng mga members of Congress, ng mga senador, and then yung mga members of the House na being investigated by Ombudsman and also by the ICI is ongoing. So ito, kung magiging collateral yung magiging findings dito about certain members of the of Congress, then wala tayong magagawa kung meron mga lalabas dyan. Pero the focus here is about what's happening sa DPWH dun sa naging role ni Yusek Cabral sa usapin na ito, na sentro siya, isa siya sa napaka-central figure, key figure, na yun ang tutok natin. So hindi pa ito yung, kasi yung infra ngayon, the Infracom is actually, yung proceedings niya is suspended at the moment to give way, supposedly. But kagaya nga nung sinabi ni Congressman Elijah kanina, na isa pa nga sa ano dito, nakaka-frustrate, is bakit nga hindi nila tinutuloy pa yung ICAIC. Na sana nga, ano na ito, nasa-secure na lahat ito. Tsaka yung contempt powers. Tingnan mo, hindi ka agad nag-appear si Yusek Cabral sa ICI dahil nga walang compulsory powers yung ICI. Inisnab niya yung una na imbitasyon sa kanya. Di sana nakapag-appear na siya doon, nakapag-share na siya ng mga information doon. Yun ang isa pa. Pasko na ngayon, wala pa rin yung ICAIC. If only that was worked on already, as early as 2 weeks ago, dapat meron na. Napirmahan na siguro yung batas na yun. Yes. Kung pinrioritize lang po ng Malacanang at sinertify as urgent ang ICAIC, we will not be in this situation now. Kaya po, dito sa nangyaring ito, talagang malaki din po ang kasalanan talaga ng Malacanang sa failure ng pag-secure dito mahalagang impormasyon para buuin yung katotohanan sa likod ng flood control scam. At isa pa pong motivation natin for this resolution ay para tiyakin na hindi po merry ang Christmas ng mga involved sa flood control scam. Kung pakiramdam po nila at paniniwala nila because of the passing of Yusek Cabral ay safe na sila, far from it. There are other ways of getting the information and the truth that is out there. And with this resolution, and hopefully
the soonest time matuloy yung ating investigasyon, tatahiin natin ito, mga impormasyong ito, para kahit wala si Jose Cabral, nandyan at makukuha natin yung buong kwento dito sa likod ng korupsyon. Kaya they are far from safe at hindi pa rin po dapat merry ang kanilang Christmas. Sir, ma'am, ilang beses ko rin po narinig na naging makupad, kumbaga, yung government, yung otoridad, even Malacanang for passing the ICAIC. Tapos, I also heard si Kong De Lima, you also mentioned na bakit nirule out agad na there's no indication of foul play, napakaaga ng conclusion na may foul play. What do you think of this, ma'am? Meron po kayang tangka na maybe may pinagtatakpan? Mahirap ako kasi magsabi ng ganyan, make any such conclusion. Precisely every conclusion now is premature. And that is why naisip namin ito, na magkaroon ng ganitong investigasyon. It's basically in aid of legislation, pero let's uncover the truth about the death of Jose Cabral, kasi it will open a can of worms. Alam niyo na, kasi central figure. May I also correct myself? I think nakapag-appear na ata si Jose Cabral first time sa ICI noong September 24, isang beses pa lang. And supposedly magkakaroon siya ng second appearance. So dapat siguro ma-share din ng ICI kung ano na pag-usapan dun sa first hearing with Jose Cabral. Isa yan sa dapat din malaman sa hearing dito sa House of Representatives. Ano so far ang na-share na ni Jose Cabral? Iba po yung mandato ng PNP, ng DOJ, iba yung mandato sa mandato ng Kongreso sa pag-iimbestiga. Mahalaga dito po sa Kongreso, hindi tahimik, transparent. Mas delikado po kung tahimik. Diyan napapasok yung mga cover-ups, diyan napapasok yung pag-aareglo, at magiging delikado po yung buhay ng mga na-involve dito sa, lalo na po yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno na involved dito sa flood control mess. Sir, sorry. Sir, Sige ka na. Sir, kay Kong Leviste lang, sir. Regarding po dun sa sinasabing listahan na galing kay Jose Cabral, kasi po, did you accuse Congressman Terry Ridon of having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po, nangyayari ng briefing. Sabi niya, impossible na magkaroon siya ng insertion sa 2025 dahil kakabalik niya lang po sa Kongreso ngayong 28 Congress. Malinaw po, ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang natin lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH, pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yun ay nasa opisina ni Jose Cabral. At sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Jose Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Camsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. Sir, just to follow up po, pero does it mean na irregular ba siya kaagad yung ganung proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o
party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman, at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposal. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po. And you're just doing your job as House lawmakers to Opo. propose. I don't think it's insertions So, po ang tawag doon. dalawa pang Excuse me, siguro hindi naman yung issue ngayon dito yung mga insertions at yung process of allocating funds on per district level. So, siguro non-issue yan dito. Non-issue ngayon, magugulo lang tayo pagka pinag-usapan natin yung mga insertions, diversions, dahil maraming maraming process na sa budget preparation pa lang nakikialam naman. For example, sa budget preparation sa local districts, nakikialam talaga ako. Kasi gusto ko yung mga proyekto ron tama. Kung pwede kong doktoran lang, sir, sa topic on the files of Yusek Cabral, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Sir, sorry, pahabol lang. Actually, kaya lang po natanong yun kasi in the context of the files na hawak po ni Yusek Cabral na tinatakot po natin nung una na baka nawala at sabi po ni Kong Lian meron siyang kopya. Kaya lang po siya natanong. Sir, just to final question na lang po. Kasi baka po mali yung understanding namin at ng public regarding the process. Yung sinasabi niyo pong 150 million, iba pa po ba to dun sa pakikipag-ugnayan ng congressman, kunyari for DPWH, sa kanyang district engineer, regarding sa mga, kunyari, anong kailangan ng mga distrito, hiwalay pa po ito doon? Alam niyo yung amendments, hindi naman masama yan. Actually, kung mayroong mga emergencies, may mga pangangailangan na bigla in a particular district or a particular area or a particular agency, pwede namang magkaroon ng, kaya may period of amendments. Ang pinakamasama lang, sa tingin ko, yung nangyari ng 2025 budget sa BICAM, kung saan doon na nagkaroon ng insertions na hindi na pag-usapan. Kundi ang parang nangyari, ang nag-usap-usap lang, yung members of the BICAM. At dinideny pa ng chairman mismo ng Senate Committee on Finance na may participation siya dun sa mga insertion sa BICAM. So yun yung malaking problema. Pero yung amendments sa House, hindi problema. Part of the process. Kaya nga may period of amendments. Di ba? Yun o, maliwanag yun. Kung Lian, you mentioned na meron po kayong kopya ng insertions during the BICAM. Will you release that po sa media? Because that's what we need. Another time. But if I can just connect to what Congressman Yes. Reyes said. Sagutin ko lang. Kung matutuloy yung investigation na ito, matutuloy yung investigation na we will call the DPWH, then maybe we can compare the list of the DPWH with the list of Congressman Libiste. Mas maliwanag. Yes. Kaya magiging mas malinaw yung magiging resulta ng investigation. Ang nababanggit na ordinary for Congressman to submit is amendment sa House. Pero ang punto ko po ay sa President's budget or agency submission pa lang, meron ng hinihingan sa bawat congressman at nagbibigay naman po ng tig 150M. At ang baka yung iba hindi hinihingan, pero marami po hinihingan. Alam naman po natin yan. At on the record sa budget hearings, dinedeny ng DPWH na nag-submit ang mga opisyal. Kaya importante ang files ni Yusek Cabral para makita natin ano yung isinusumite ng mga congressman sa NEP. Basta ilabas natin yung mga listahan at doon natin makikita
ang 2025 GAA is 1 trillion. Ang NEP is 721 billion. At ang punto ko po, hindi sa 300 billion addition sa House at sa Senate lang may insertion. Sa 721B, nandyan din po, makikita natin sa files yung mga insertion. For the record lang po, lahat ng mga neophyte congressman na andito sa likod po namin ay wala kaming alam dyan, hindi kami hilingan ng DPWH ng anything. I think para sa NEP, I think Congressman Leviste is referring to the previous Congress. Yes. Kailangan iklaro yan, baka masama pa kami dyan. Thank you. Alam niyo, hindi naman masama yung amendments. Hindi na masama yung amendments. Siguro, for greater understanding, alam niyo, nung bagong pasok ako this Congress, tinignan ko yung NEP ng distrito ko. Nakita ko puro kalokohan. Puro kalokohan kasi hindi naman ako nag-prepare noon, hindi ako kasama ng Development Council at ng DE na nag-propose noon. At nung nakita ko puro kalokohan, sabi ko bakit ang karamihan flood control sa loob ng mga school campuses? Ang lalaki. So sabi ko, ayokong ito ay ang matuloy na proyekto dahil pag in-implemento ako congressman, baka ako pa pagbintangan. So, kinausap ko si Secretary Bonoan, sabi ko, kung po pwede, magkaroon ng panibagong projects, identification sa aking distrito. At ginawa naman ito ng district engineering coordination with other stakeholders. Kasama ako. In fact, nakapag-identify kami ng mga importanteng proyekto na hindi nagagawa for so many years that means na, for example, yung C3 Road na billions of pesos ang nawawala dahil sa baha. So, nailagay namin yung proyekto. So, hindi masama yung amendments. And, nakausap ko dyan si Yusek Cabral tungkol dyan. Sinabi niya, once na merong pumasok na amendments, basta merong district engineering studies, merong program of work, inaako na nila. Ito'y proyekto ng DPWH na hindi nila nakita o nakaligtaan. They own the projects. So walang masama. Ang masama lang, kung merong mga insertions, may mga amendments, nakita mo, ghost project pala. Kaya substandard project. So, madali namang makita yun. Kaya lang, kailangan mo isa-isahin. Isa-isahin yung mga projects. Yung mga insertions ng Senado, hindi ko sinasabing masama yung mga insertions nila. Pero, for greater understanding, siguro yung 2025, 2023 budget, lahat ng insertions, dapat isa-isahin, tingnan. Ito ba ay ghost project? Ito ba ay substandard project? Kasi kapalit ng mga naipasok ngayon ay mahalagang mga proyekto like PhilHealth, PDIC, yung mga proyekto na flagship projects funded by foreign government na inalisan ng equity. So dapat talaga yung 3 taon na yon, yun ang pinakamalaki kasi. No? Hindi ko iniiwas yung nakaraang gobyerno, pero ito yung unprecedented na may pinakamalaki 1.45 trillion insertions and diversions. Dapat siguro isa-isahin lahat ng mga proyekto na hindi lang flood control, lahat ng proyekto na napondohan due to insertions and diversions.